Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Ano ngayon ang kwento natin ngayong araw na ito? Ito lang masasabi ko. Isa, hindi po magtatagumpay ang people's power ngayon dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi walang walang volunteerism ngayon ng mga tao. Yung mga gusto pumunta sa EDSA at saka kung saan-saan lugar na magtipon-tipon, ang tao ngayon nababayaran. Wala na yung goal po, yung plano. Kasi noong 1986, kwento ko sa inyo kung anong nangyari. Kasi nandun ako sa side ng President Apo Lakay Ferdi. Nagseserve ako sa kanya noon. Nasa National Intelligence and Security Authority ako. Ibig sabihin noon, nasa grupo ako ng mga Marcos loyalist nung panahon na yon. So, dumating si former President Ninoy Aquino, bumalik sa Pilipinas. At alam nyo naman, nangyari, pinatay siya. Namatay siya. Yung mga nag-escort sa kanya mula sa eroplano ay ito po yung mga sundalo ng Aviation Security Command. At karamihan sa kanila ay mga sundalo ng Philippine Air Force. Kasi yung Philippine Air Force po ang humahawak po ng Aviation Security Command noong panahon na yon. Pero, bago dumating po si former President Ninoy Aquino, may plano na yan. May kwento na yan. Nakaset up na yan. Merong gumawa ng plano. At sila ang nagmamanman kung ano yung reaksyon ng gobyerno natin. Alam na nila Alam nyo, kumbaga sa predictable na po si Presidente Marcos at that time. At alam nila na meron siyang sakit. At halos hindi na siya yung humahawak ng gobyerno. Pero mali yun. Siya pa rin ang humahawak ng gobyerno. Ang akala ng tao at pinalaki ng media, merong sabwatan ni dating General Ver at saka si First Lady. Ewan kung bakit gumawa ng ganong propaganda. Pero ang totoo, wala po. Si General Ver, very loyal po kay Apo Ferdi. Siya ay sumusunod po sa mga gusto at alituntunin at orders ni Apo Ferdi. Noong panahon na yon, naniinimbestiga kung sino yung pumatay kay former President Aquino, pumasok yung military. Yung military kasi noon, meron ng crack may division. Merong grupo kay Secretary Enrile at saka may grupo kay General Ver. Ganun po ang situation. Meron na pong crack. Kahit na kami, mga PMAers, wala na, divided na So nagkaroon po yung organization na We Belong. At nagsimula po yun noong 1984, immediately after the assassination of former Senator Ninoy Aquino. Nakaset up na yan. Merong sistema at saka plano yan. Overall plan yan. Hindi ginawa lang yan ng bigla-bigla. So nagkagulo na ngayon. So, meron na ngayong crack sa military. So, may grupo dito kay Enrile, may grupo dito kay General Ver. Ito ngayon. Itong grupo na ito, nagkaroon sila ng plano na atakihin ang Malacanang. Okay? Kudeta, pagkakaroon ng kudeta. Pero 2 weeks or 1 week before na-implement nila yung kudeta, nalaman na ng Malacanang.
At pinag-aaresto lahat yung mga involved dyan. Ito ngayon, may pakana ng US government, meron silang instruction kay President Marcos na magkaroon ng eleksyon, snap election. Sinunod naman ni Marcos. Kasi alam niya na pag nagkaroon ng eleksyon, malalaman ng tao at malalaman ng ibang bansa na saan talaga ang legit. Nagkaroon ng eleksyon, nanalo siya. Sa totoo lang, nanalo siya. Walang daya yan. Kasi nandun ako. Pinakita ng media, nandaya ang gobyerno. Yun na, pagkatapos, nagkaroon ng kudeta, maya't maya, nanawagan yung Cardinal Sin na magkaroon ng people power. Ayun na, simula na yon. At yung grupo ni si Ramos, na pinsan ng presidente, sumanib kay Enrile. Yun na, nagkandilet-siletse na. So, hanggang na-pressure siya ng US. Ito nangyayari ngayon. Ito bang naman, yung EDSA Revolution No. 2. Alam niyo, tanga si President Estrada. Meron ng plano yan. Nung nanalo si Estrada at saka si President GMA. May plano na yan. Alam ko yan kasi itong mga boss ko involved dyan. So, alam na nila. It only takes na malaman nila ang weakness ni President Estrada that time. Alam nila yung weakness niya sugal, babae, pera. Ayan, pumasok na ngayon si Chavit. Nilabas na ganito. Tumatanggap si Presidente ng pera galing sa huweteng, galing sa lahat-lahat ng mga illegal na gambling. Parang yung lumalabas na pogo. Hanggat nagkaroon ng investigation sa Senado, ayun, na-impeach siya dahil lang sa isang envelope. Pero yan, planado na lahat yan. Bago nangyari yan. It took them 1 or 2 years to plan. Bumaliktad si General Reyes, dumating yung mga general, tapos ang kwento. So, naging presidente si PGMA. Okay? Itong nangyayari ngayon, wala yan. Hindi mangyayari dyan. Kulang na kulang sa plano yan. Wala sa plano. Hindi pwede yan. Ano ang nangyayari ngayon? Gulo, di ba? Konting sagi mo lang sa tao, papailang ka ng kaso. Tapos sinasabihan nila na ino-joke yung armed forces. Iba na po ang armed forces natin ngayon. Wala akong masasabi sa police. Okay? Hindi ko alam kung sino yung mga tao dyan sa police. Pero sigurado ako dahil ako ay dating Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, kilala ko yung mga taong namumuno ngayon dito. Dahil nakasama ko sila nung ako'y nasa active service pa. Professional na po ang Armed Forces of the Philippines. Sila po ang protector ng mga tao. Anong ibig sabihin ng protector ng tao? Ito, maraming sasalungan sa akin dito. Pero ang intindi ko sa protector of the people is, ito, ang mandato kasi ng Armed Forces of the Philippines is protektahan ng tao. Okay. Ang tao, pag bumuto sila, sino ibubuto nila, di ba? Yung presidente. Yun ang expression ng tao kung sinong gusto nilang mamumuno. Ngayon, it so happen na si President BBM ang nanalo sa botohan, which is very legit. Ang laki ng lamang. Kaya, pinoprotektahan namin kung sino yung binoto ng tao. Yun po ang ibig sabihin ng protector of the people. Kung meron kayong ibang opinion, isulat lang ninyo sa baba at sasagutin ko kayo. Dahil yun ang nakasaad po sa aming doktrina. Yun ang sinabi sa amin, yun ang pinag-aralan namin at talagang totoo po ang AFP ay
gumagalang sa ating Constitution. So, hindi mo na matitibag ang Armed Forces of the Philippines. Kahit sabihin mo, mayroong mga retired dyan na mga general na hindi sumasang-ayon sa ginagawa ni President BBM. Sila po ay mali. Wala nang puwersa ng mga retirado. Inaamin ko yan. Wala na. Wala na. Kung influence, baka meron, pero wala na. Anong gagawin mo na lang na kung retirado ka, i-extend mo na lang yung buhay mo. Maging healthy ka na lang. Intindihin mo yung interest ng iyong katawan or buhay mo. Bakit? Siyempre, para hahaba yung buhay mo and at the same time, tuloy-tuloy yung pagtanggap mo ng pensyon. I-enjoy mo yung pensyon. Ito, nagsalita yung isang retired na chief of staff. Sabi niya, oo, totoo yan. Si dating Presidente Duterte ang nagpataas ng sweldo namin at tumaas din yung mga pensyon ng mga veterano. Totoo yan. Pero may limit yan. Hanggang doon lang. Nung siya ay presidente, saludo kami. Tinaas niya yung namin. Pero may limit yan, sabi niya. At isa pa, trabaho talaga yung presidente yan na to look for the welfare of the veterans and the members of the AFP and the PNP at sa mga uniformed personnel or uniformed services. Kaya yun ang sabi niya. Hindi mo na matitibag ang AFP, pati na rin yung mga grupo ng mga retired officers na nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines. Meron mga ilang-ilan dyan na iba yung iniisip, pero bigay nyo na yung opinion sa kanila. Pero wala nang lakas po mga yan. Wala na silang following. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako, naniniwala ako na wala nang mangyayari na people's power dito sa Pilipinas. Dahil itong mga factors na ito at mga kondisyones, wala eh. Wala. Walang pakialam ang Amerika sa atin. Kasi dati nakikialam ang Amerika. Wala na. Tapos na. Tayo na ay isang bansa na dapat ituwid natin ang sarili natin. Kailangan natin mag-unify tayo. Wala na itong mga puro drama na lang yung mga nangyayari ngayon. Batuhan ng kaso, okay lang. Diba? Umupo ka na lang dyan. Manood ka na lang ng TV. Magbasa ka ng dyaryo. Pero hanggang dyan ka na lang. Okay? So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!